Nagprotesta po ang ilang kuliglig driver at operator sa Maynila na bawal nang pumasada sa mga pangunahing lansangan. Nakatutok si John Consulta. Mahigit isang linggo pa lang ang nakakalipas ng unang kumilos ang grupo ng drivers at operators ng kuliglig sa Maynila. Protestang halos pumaralisa sa trapiko sa ilang bahagi ng lungsod. Umaapila sila sa pagbabawal sa kanilang pagpasada sa mga pangunahing kalsada ng syudad. Pero ang apila nauwi sa karahasan. Pinalot ang tensyon, nauwi sa batuhan, bugtukan at kaliwat ka ng pag-aresto matapos puwersahang buwagin ng mga otoridad ang barikadang itinayo ng mga driver gamit ang kanilang mga kuliglig. Pasado alas 11 kanina, balik-kali ang drivers at operators pero sa bahagi na ng Claro M Recto. Target ng grupo ang Mendiola. Naka-alerto naman ang pulisya. Agad isinara ang Mendiola sa daloy ng trapiko. Inilagay ang mga harang papasok dito. Maya-maya lang, dumating na sa Mendiola ang grupong Alnap Edcu o alyansa na nagkakaisang pedicab at kuliglig drivers. Pero sa pagkakataong ito, hindi kuliglig ang dala nila, kundi placards at kanilang mga kaanak. Apela nila ang patas sa trato sa kanilang mga nagmamaneho ng kuliglig. Bit-bit rin nila ang kanilang mga kaldero. Nag-ingay para daw marinig ni Pangulong Aquino at pumasok na sa usapin nang maibsan daw ang gutom ng kanilang mga pamilya. At yung mga anak po ng mga kuliglig drivers, halos hindi na po nakakapasok sa eskwela dahil yun na lang po, yung imbis na ibabaon nila, pinantatawid po sa gutom. Pag hindi po kami pinakinggan, syempre po, natural lang na gumawa po kami ng paraan. Labag man po ito sa batas o hindi. Gagawin po namin to upang buhayin lang ang aming pamilya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Agaw pansin ng mga pamaskong dekorasyon sa ilang bahagi ng Pilipinas tulad ng higanteng Christmas tree sa Candon, Ilocos Sur at malaking parol sa lungsod ng Mandaluyong. Yan at iba pang nakalap ng ating mga news scooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Agaw pansin ng malaking parol na ito sa I. Lopez Street sa Mandaluyong. Bukod kasi sa taas na 16 na talampakan, sobrang liwanag din nito. Ayon kay News Cooper Leonard John Dominguez na isa sa mga gumawa ng parol, inaabot ng 6 na araw ang paggawa nito, katulong ang 2 kabarkada at ilang kapitbahay. Agaw atensyon din ang higanteng Christmas tree na ito sa Candon, Ilocos Sur. Ang mga palamuting nakasabit dito, puro mga kahon ng regalo. Ayon kay News Cooper Clifford Calpito, sintayog ng Christmas tree ang bell tower na katapat ng simbahan. Kahit naman magpapasko, hindi pinatawad ng masasamang loob ang donation box ng isang simbahan sa Porac, Pampanga. Ayon kay News Cooper Roy Howell Cupido, nakita na lang na tungkab na ang bakal na kahon nitong umaga ng linggo. Wala na ang donasyong salapi. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga news scooper, yun lamang po ang mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-scoop ninyo. Sa patuloy na investigasyon sa Maguindanao Massacre, lumabas na 2 babaeng biktima ang positibo sa pagkakaroon ng semilya. Indikasyon po yan na posibleng sila'y inabuso. Ang mga lalaking biktima naman, tagtad ng matitinding tama ng bala. Nakatutok si Julio Segovia. Sa testimonya ni Chief Inspector Dean Cabrera ng PNP Medico Legal, ikalawa na si Lea Dalmasio sa mga babaeng biktima ng Maguindanao Massacre na nakitaan ng semilya ng kuna ng vaginal swab. Unang nagpositibo sa semen present si Rahima Palawan, pinsan ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. I-maintain natin yung ating conclusion na
may definite evidence nga ng sexual abuse or sexual contact. November 25, 2009, 2 araw makalipas ang Maguindanao Massacre nang isagawa ni Cabrera ang genital examination kasabay ng autopsy. Ayon sa kanya, hanggang 72 hours o 3 araw raw pwede mabuhay ang semilya sa ari ng babae. Pero kwento ng asawa ni Palawan, hindi raw sila nagtalik ni Rahima 5 araw pa bago maganap ang karumal-dumal na krimen. Bukod sa presensya ng semilya, siyam na tama ng bala naman sa katawan at inalisan pa ng kaliwang palasinsingan si Dalmasio. Si Jeffon Kadagdago na isa ring mamahayag, 2 tama ng barilang tinamo, pero sinlaki raw ng kamo ang butas na tinamo nito sa kanang sentido. Si Macdelbert Ariola naman ng UNTV, 12 tinamong bala, 2 nakamamatay na tama na sinlaki raw ng relo. Nakitaan din daw ng shrapnel wound si Ariola, 2 tinitingnang anggulo ni Cabrera. Bukod sa malapit ang pagbaril, posible rin daw pinasabugan ng biktima ng granada o bomba, bagay na mahirap tanggapin ng kanyang naging live-in partner. Masakit po, siyempre na ganun pala yung pagpas lang sa kanila. Tapos, hindi ko akalain na ganun kasi. Si Romeo Cabillo, 28 tama ng balang tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. 7 sa mga ito ang nakamamatay. Napaka brutal na nangyari dahil kung ikay papatay ng tao, minsan tama ng 1 o siguro 2 bala. Pero ito, tad ang ginawa nila sa mga biktima. Kaming lahat po, nagsasuffer din ng sakit ng kalooban. Kapag aming naririnig yun, yung mga ganyang klaseng pagpatay, sana huwag patagalin. May hustisya na kaming makakamit. Itinatanggi ng mga akusado sa pangunguna ng mag-aamang ampatuan na sila ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Naka-develop ng augmented reality sa magazine ang GMA New Media Incorporated. Isa sa mga napabilib sa high-tech features nito ang mismong cover girl na si Solen Yusaf. Yan ang chika ni Nelson Canlas. This is very similar. Sa pamamagitan ng isang marker na nasa bagong issue ng Top Gear magazine, makokontrol mo ang pagbubukas ng isang luxury car, pati ang pagpapatakbo nito. Sa preview magazine, mapipili mo naman kung saan pupunta ang moving image ng cover girl na si Solen Yusaf. Ang tila magic na ito na augmented reality, bagong pakulo ng preview at Top Gear magazines, kauna-unahan sa Pilipinas at GMA New Media Incorporated ang nag-develop nito. GMA has a technology arm that is very innovative and creative, if I may say so. And we explore and develop a number of technologies that people can get really excited about. Madali lang ma-enjoy ang augmented reality. Mag-log on sa website ng magazine at itapat sa inyong webcam ang special marker na makikita sa magazine. By combining technology of the web and augmented reality with a print marker in a magazine, you actually make images come to life. Excited si Solen na siya ang unang nakasample sa pinakabagong technology na ito ng mga babasahin. When I tried it at home, it was actually very easy and simple to do. I was happy that I was part of it also. Sabi ng GMA NMI, marami pa raw silang tutuklasing paraan para maging mas exciting ang ating viewing at reading experience. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mamaya sa Chika Minute ang iba't ibang reaksyon sa controversial pre-nuptial video ni na Maggie Wilson at Victor Consuni. Tutukan yan. Mike? Salamat, Pia. Nagsumbong sa National Bureau of Investigation si Sarangani Congressman Manny Pacquiao. May gumagamit daw ng pangalan at litrato niya para makapanghingi ng donasyon. Ang reklamo pa ng ating pambansang kamao, ipinagmalaki pa raw ni Nora Liange, Tony Muso at Edward Gutierrez sa isang website na naka-invento sila ng gamot para sa malaria at dengue. At kasama raw nila sa naturang proyekto na yan si Pacquiao. Kahapon, yung 3 suspect nagpunta pa sa tanggapan ni Pacquiao para humingi ng appointment. Pero bistado na sila ng kongresista. Gayunman, nang imbestigahan, sinabi raw ng 3 na sila raw ang kinilala o kinikilan ng mga tauhan ni Pacquiao. Our product is a very effective product. It's a product that's saving lives worldwide. And that is the reason why we're here, because we want to help all the Philippine people
who are suffering and dying with dengue and malaria. Without my authority without my knowledge na naglagay sila ng post sila ng picture or donation sa internet, unfair sa akin na mag-post sa website ng ganyan tapos mahingi ng donation na hindi ko alam at kawawa naman yung mga tao. Binubuhay ng isang grupo ang katutubong musika ng Pilipinas gamit ang mga instrumento na gawang kamay. Nakatutok si Rafi Tima. Ang flute na ito gawa sa PVC pipe, handcrafted ng musikerong si Govinda. Gawa naman sa pinatuyong balat ng kambing ang tambol na ito. Kahit ilang taon na raw ang lumipas, banat na banat pa rin. Ilan lamang ito sa mga obra niyang ethnic musical instruments. Wala kang kaparehas. So kung gusto mo na ibang klase yung tunog mo, distinct sa mga lumalabas na banda ngayon, so kailangan mo gumawa ng sarili mong instrumento. Kabilang si Govinda sa bandang Kadangyan. Aktibo sila sa pagsusulong ng ethnic music sa buong bansa. Ang kakaibang tunog daw nito, mahalagang mapakinggan din ng nakararami. Kabilang din sa mga instrumentong gamit ng kanilang banda, ang kulintang ng Mindanao, gangsa ng Luzon, at ang kakaibang patadyong. Nariyan din ang handcrafted bamboo xylophone o ang gabang. Gawa man sa kahoy, madali naman daw itong ilagay sa tono. Binabawasan mo ng konti yung sa likod. Halimbawa ito, makapal. Mas mababa yung tunog niya, yung tono niya, I mean. Tapos ito, mas manipis. Nais din ang banda na pukawin ang kamalayan ng kabataan na unti-unti na raw nalilimutan ang kagandahan ng mga instrumento at musikang katutubo. Tulad na lang daw ng kubing ng mga Maranao. Kung ngayon daw sa pakikipag-text na lang idinadaan ng panliligaw, ang kubing daw ang dating gamit sa panunuyo. Meron siguro magsasabi sa puso ng bawat isa sa ating Pilipino na bakit parang may kumukurot pag nakikinig ako ng ethnic music. Bakit kaya? Bakit hindi ganito yung feeling ko pag naririnig ko yung mga American music? Ang magandang himig na nagmumula sa mga instrumentong katutubong ito, pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Lalo pat isa ito sa mga maituturing na pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Rafi Tima, Nakatuto, 24 oras. Abangan! Isa na namang simbahan sa Bulacan ninakawan ng kampana na 200 taon na. Philippine football team na tinaguriang Azcals pasok sa semifinals sa Suzuki Cup. At pre-wedding video ni Maggie Wilson, usap-usapan sa internet. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.